Pagbaba ng timbang at taba. Mas kaunting kain dahil limitado ang oras ng pagkain, kaya nababawasan ang calorie intake. Tumutulong sa pagsusunog ng taba, lalo na kapag mababa na ang insulin sa katawan. Nakakatulong sa pagbawas ng bilbil o visceral fat na delikado sa kalusugan. Dalawa, mas magandang control sa blood sugar. Maaaring gababain ang blood sugar at pabutiin ang insulin sensitivity. Mainam para sa may prediabetes, gustong umiwas sa type 2 diabetes. Tatlo, kalusugan ng puso. Maaaring makatulong sa pagbababa ng presyon ng dugo, masamang cholesterol, triglycerides, pamamaga sa katawan. Apat, mas maayos na hormone regulation. Tumataas ang antas ng growth hormone na nakakatulong sa fat loss at muscle preservation. Pinapalakas ang proseso ng autophagy kung saan nililinis ng katawan ang mga sirang cells, mahalaga sa pag-iwas sa sakit at pagtanda. 5. Mas simpleng pamumuhay. Mas kaunting meals, kaya mas konting oras sa paghahanda, pagkain at paghuhugas. Mas madali ang meal planning at pag-track ng pagkain. 6. Benepisyo sa utak. Maaaring makatulong sa kalusugan ng utak sa pamamagitan ng pagbawas ng oxidative stress at inflammation, pagtaas ng BNP, posibleng pagbawas ng panganib sa neurodegenerative diseases. Mga tip para mas sulitin ang 16 na 8 fasting. Kumain ng masustansyang pagkain sa loob ng 8-hour window. Uminom ng maraming tubig, black coffee o herbal tea habang nagfa-fasting.